dear beloved, Boss Mike, Cervera. Nagmemeno sa kakayahan ni PBBM at nagsasabi na siya ay isang weak leader. Siguro naman sa nangyaring impeachment ni Sara Duterte kahapon na yan sa House of Representatives, napatunayan ninyo mismo sa mga sarili ninyo na ito palang si PBBM ay isang astute and politically savvy leader. Mahusay, magaling. Kasi minamaliit nyo siya porke palagi siyang tahimik at hindi siya pumapatol sa mga issues na pinupukol nyo sa kanya. Ine-equate nyo na yung pagiging tahimik at pagiging maibait niya ay pagpapakita ng kahinaan. Diyan nagkakamali kayo. Minsan, sa isang taong tahimik pa tayo maraming napupulot, nakikitang mensahe na kahit hindi sabihin, pag inobserbahan natin, makikita natin. Etong impeachment ni Sara Duterte kahapon, hindi ito nangyari by chance. Planado ito, pati timing kung titingnan ninyo. Correct! Itinapat na last day ng kanilang session bago mag-suspend. Kaya kahapon din ipinadala nila sa Senado para hindi umabot ng sa June pa nila papadala. At kung titingnan nyo yung mga pangyayari bago ito, makikita ninyo na ito ay plinano. Nung unang sinabi ni PBBM na against siya sa impeachment dahil si Sara ay hindi naman daw importante, tinetest nila yung waters noon. Tinitingnan nila kung ano magiging reaksyon ng iba't ibang grupo at ng mga mamamayang Pilipino. Correct, Acheng, very good ka. Oo, isa ito sa mga kababayan ha. Yung opinion niya nakukuha ko, naunawaan ko eh. Mga kababayan iba, sige. Mababaw lang din yung paliwanag pero tagos na tagos sa puso ng mga kababayan, ng mga tao. Tuloy. So after niya sinabi yun, may nagrally na Iglesia ni Cristo, hindi ba? May survey na lumabas na sinasabi ng mga taong bayan, ng mga respondents o ng mga mamamayang Pilipino na mas gusto nila na ma-impeach itong si Sara Duterte. Nagrally ang grupo ni former Senator Trillanes. Oy, kasama ako doon, Acheng ha. Tandaan niyo yun, kasama ako doon, wala nga live eh. Bakit? Wala eh, naka-jammer eh, mga kababayan eh. So mga kababayan, ang ginawa na lang namin, nakipagkita na lang kami kay General, Brigadier General Torre. Ha? Mga kababayan, yan. Pagkatapos niyan, paano malulusutan ni PBBM yung una niyang sinabi na ayaw niya ng impeachment? Itong si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile lumabas para sabihin na yung ginawang rally ng Iglesia ni Cristo ay hindi sapat para patigilin ng impeachment kasi magiging bad president siya. Correct! And from then on hanggang sa kahapon, plinano na nila yan. Paano natin masasabi na plinano? Yung pagpirma ni Ay, teka muna! Putulin ko dyan. Evangeline Camilo siya, pupunta ako ng Hong Kong sa Auno ng umaga. Gusto nyo, salubungin nyo na ako para iabot ko na yung mga pasalubong ko. Okay ba yon? Sa mga taga Hong Kong, o kung sino man, yung po pwede, aabutan ko lang. Beso-beso, picture-picture. Tapos, alis na tayo. Hiwa-hiwalay na, kanya-kanya na lang uli. Sino, mga kababayan? Ha? Mga taga Hong Kong, baka naman, sakripisyo nyo. Hanggang sa airport. Hanggang dun lang, sa may labasan. Diba? Puntahan nyo ako doon. Salubungin nyo ako. Diba? Tapos abutan lang. Abutan lang ng regalo ng pasalubong. Ganun lang mga kababayan. Dali na ha. Para mabilang kung ilan. Arnold Lopez, baka naman, bilangin mo na kung ilan sila dyan. At kahit na kahit sa Hong Kong, wala silang makikitang ganitong quality. In order ko pa, saan? Sa Milan, Italy. Ay, grabe, no? Ganun ang effort ko para sa inyo. Diba? Yun nga lang, limited lang to. 200 lang yung pinagawa ko kasi mga kababayan mauubusan naman ako. Ang bigat din Diba? Pero tulad ng pangako ko, ayoko mabigo. Diba? Ayoko rin ko kayong biguin. Kaya tuto pa rin ko yun. Mga kababayan, eto na nga meron na silang sample na binigay naku mga kababayan. Gusto ko araw-araw ganito suot ko
Siguro magpapagawa na lang ako ng ganito, 7. Para ano, para sulit ano, sakto sa 1 linggo. After 1 linggo, labas, suot uli oh. Di ba? So ganito na lang ng ganito. O iibahin ko naman. Oo, ha? So mga kababayan, ayan ha. Oo, nasaan na si Evangeline Camilosa? Biglang nawala. Oo, baka naman pwedeng ikaw na yung pumunta. Ha? Pwede? Anong red? Walang red. Black and white lang. Wala nang pula. White and black lang. Black and white. Ha? Oo. Ha, mga kababayan? Hindi. Tsaka na kayong bumili. Siyempre, yung ibibenta ko, ibang disenyo sa likod. Kasi eto, mga kababayan, itong pinamimigay ko, nandito sa likod, surprise. Kulang na lang, lagay ko yung mukha ko sa likod eh. Di maganda, pati yung nasa likod. Maganda. Maganda yun eh. Uy, ano? Ganda, di ba? Tignan nyo. Tignan nyo, mga kababayan, ha? Tignan ninyo, ha? Hindi kita. Dito. Ayun, di ba? Ganda niyan sa likod. Nako, ganda. Eto na, mga kababayan. Eto na, mga kababayan. Sandro Marcos bilang number 1 endorser ng impeachment article na yan sa Acheng, wag endorser, magagalit ang mga DDS eh. Sabihin na lang natin, isa sa pumirma para mabuo ang kabubuang 1/3 ng ng kinakailangan para ma-impeach si Sara. Kaso nga mga kababayan, yung 1/3 naging doble. Doble yung 1/3. Mga kababayan, kaya yun. Tuloy. Senado. Hindi rin yan by chance. Planado din yan. Isang symbolism din yan. Isang pagpapakita na yung impeachment na yan ay suportado talaga ni PBBM. Yung mga nasa Pinas, mga kababayan, kontakin nyo si Arnold Lopez. Arnold Lopez, pwede ba siguro gawan mo na lang ng GC, GC yung, ilan ba yan? Siyempre, mababawasan kay Aichang at saka kay Arnold Lopez, 2 na. So, 198 na lang. Gawan mo ng GC lahat. Yung iyong bibigyan, unahin. Yung aking mahal na mga ka-senior citizen. Ha? Mga kababayan, yung mahal na mahal nating, di po ba ako, sang-ayon naman kayo eh. Yung dahilan ko, sinabi ko naman na eh. Unahin natin mga kababayan, yung mga nakakatanda, na wala ng kakayanan. Kakayanan maglakad, mag-shopping, at bumili. Kasi inuunan ng mga yan, alam nyo kung yung pang-maintenance nila eh. Diba? Hayaan na natin sa kanila. 200 senior citizen kung kinakailangan. At ngayon naman, mga kababayan, eto, hayaan nyo muna sila magsabi kung gaano kaganda, yung quality nito. Tuloy. Kahit hindi siya magsalita, the fact na yung anak niya, number 1, pumirma, suporta niya na yun. Kahit hindi niya sabihin, kahit hindi niya i-verbalize. Nako, yan na. Senior citizen na nga ito si Evangeline, pero kapag, si Evangeline Camilosa, senior citizen na, pero pag nakita nyo, parang 40. Grabe mga kababayan, parang 40 lang yan sa personal Si Ate Evangeline, nako, parang 40 lang. Tuloy. At sa tingin nyo, papayag ang administrasyon na ito na matransmit sa Senado ang impeachment case na yan or article na yan kung hindi sila sigurado na mananalo sila doon at mako-convict nila si Sara Duterte? Sigurado na nga yan, Aching. Alam mo, totoo yung sinasabi niya. Totoo yung sinasabi niya. Sigurado na yan. Itaga nyo sa ulo ni Bato. Sigurado na mai-impeach si Sara. Maniwala kayo sa akin. Mai-impeach si Sara. Masaktan na masaktan ng mga DDS. Mai-impeach si Sara. Aba, hindi pa ako nagkamali sa mga panaginip ko. Yung panaginip ko, kailanman. Hindi pa. Oo, nagkakamali. Hindi pa nabibigo. Lahat nagkatotoo. Ito na. Confident yan na ipapanalo nila yung kaso nila sa Senado na yan.
alam nila na ipapanalo nila yan. Ngayong Congress o sa susunod na congressman na ito yan, mai-hear o mai-trial, ipapanalo nila yan. Yun, mga kabayan, no? Dumami na tuloy senior Ay, Arnold Lopez, gawa ka GC, ha? Lahat ng senior, ha? Para magkaka-GC tayo. Para yung mga ka-senior citizen natin, malay mo naman, no? Merong proyekto ang gobyerno, makatulong tayo at maging daan tayo, maging tulay tayo. Bakit hindi, mga senior citizen, ang mga mahal na mahal namin, bakit hindi, gawa ka ng GC, tapos doon lang ilalapag. Huwag na tayo magchismisan doon, Para lang doon sa mga ipamimigay natin, Gawa na rin tayo ng office. Meron naman akong opisina, hindi ko nagagamit, Oo, hindi ko nagagamit. Dahil ayoko kasi nang lumaalis na hindi ko kasama si Jen Angeles. Kapag kasi ako umalis, baka pagdudahan ako ng chichiks. Diba? Diba? Kahit hindi siya ganon. Sa mga kalalakihan, dapat magpusa na tayo pagka ganon. Diba? May pagkukusa to. Hindi to kailangan kinukulit. Sa mga senior citizen, gawa kay GC. Para sa mga sa mga halimbawa po, ito nako, ilalatag ko na lang po doon, mga kababayan. Ilalatag ko na lang. Ako ho yung politikong ako ho yung politiko na maraming plataforma. Diba? Hindi naman ako manlilingkod bayan pero naglilingkod sa ating mga kababayan. Diba, mga kababayan? Ito yun! Pero hindi naman ako politiko at maglilingkod dapat sa inyo pero naglilingkod po ako. Our beloved Boss Mike Cervera.